Diba? Ngayon, kahit saan ahensya ka sa Pilipinas, GSIS, SSS, Pag-ibig, mga insurances, alam nyo, kahit anong insurance ang papasukan mo sa Pilipinas, magkaiba, may dalawa kasing uri ang pinapasukan natin dyan. Mayroong mandatory, mayroong optional. Ibig sabihin, yung mandatory, halimbawa sa mga abroad, ano yung mga kailangan natin bayaran sa Pilipinas? Hindi ka maka-abroad o kaya hindi ka makapagtrabaho pag hindi mo yan babayaran. Sabihin natin GSIS, SSS, PhilHealth. Sabihin natin na ito halimbawa, hindi ka makapagtrabaho, maliban, kakaltasin yan sa'yo, mandatory. Ibang usapan yan. Kasi mandatory inuobliga agad sa'yo, wala ka namang choice. Huwag natin pag-usapan yan. Yung mga bagay na wala kang choice, yung mga bagay na wala kang magagawa, kundi ibigay ito, kasi nga, wala kang choice. Yun lang ang paraan para magsahod ka. So, ibang usapan yun. Okay, hindi natin pinag-usapan yung mandatory. Ang pinag-usapan natin dito, yung ina-applyan. Gusto mo mag-apply ng GSIS dahil sasabihin nila, for the future, gaganda yung buhay mo or magkakaroon ka ng pension, tama. Kaya ka naghulog-hulog ng pera sa GSIS, SSS, o anumang mga insurances, yan ay haram. Sabi nila, ang uutangin ko lang naman yung hinulog ko. Bakit ka pa kasi pumasok dyan? Ba't hindi mo na lang kasi itinago yung pera na yan sa alkansya mo, itinago mo na lang ang pera na yan, kaysa ibibigay ko pa sa iyo, Ismail, sa GSIS mo, tapos utangin ko rin pala, kailangan ko rin pala. Ba't ko may bibigay sa iyo? Alam mo naman darating yung patutubuan mo sa akin, pera ko, pautangin mo sa akin, pero may riba. Di ba? Gigisain mo ako sarili ko mantika. Bakit ko ihuhulog ang pera ko sa iyo na alam ko na pampalang, kakailangan ko rin pala, utangin ko rin pala yung pera ko. Kasi huwag mong irason na ang inuutang ko lang naman yung pera ko. Hindi ganun ang nangyayari. Hindi ganun ang nangyayari. Ang nangyayari, ginigisa ka nila sa sarili mong mantika, tapos pinagre-riba ka pa nila. May choice ka dyan may option ka dyan. Huwag kang maghulog sa GSIS kasi ina-apply yan. Hindi naman tayo inuobliga ng GSIS na maliban lang siya mandatory, ibang usapan yun, tulad na sinasabi ko. Pero pinapa-apply yan sa'yo. Hindi nila, pag umabot ka ng 60, magkakaroon ka ng pensyon. Ikaw, Ismail, matanong kita, sigurado ka ba na abot ka ng 60? Walang makapagsasabi. Wala tadre napsun, lalo taksi bugada. Hindi alam ng tao, ano mangyayari kinabukasan? Mabubuhay ka pa ba doon o hindi? Hindi natin alam yun. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, okay, kasi makakabuti ito para sa future. Bakit nakakasigurado ka bang abot ka sa ganyang edad? Ang inilalagay ng mga insurances, yung mga edad na halos hindi naman naabot ng tao. Kasi ang edad lang naman natin, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma bayna 60 wa 70 wa aqalluhum ay yajuzu dhalik. Ang magiging edad lang ng umma ko ay pagitan ng 60 hanggang 70. Kakunti lang sa umma ko narating dyan. Kaya ang daming naghulog-hulog ng insurances, hindi naman umabot ang buhay nila dyan. Tapos pag kukunin ng pamilya yung mga hindi naman makilim. Kasi hindi daw inabot yung edad, hindi daw samahan lang. Nasayang lang ang pera mo. Kaya sa ipamigay nyo dyan sa mga insurances na yan, at ginigisa lang tayo sa sarili mantika, itago mo na lang yan, ipang-invest mo na lang, pambili mo ng lupa, pambili mo ng bahay, pambili mo ng sakyan, pang-invest mo, pang-negosyo mo, hindi mas may pakinabang. Kaya isang tagal na pala hinuhulog mo dyan, tapos utang ka dyan, magre-riba ka pa dyan. So, kaya huwag natin irason na inuutang ko lang naman yung pera ko dyan. Hindi ganun yung nangyayari. Hindi yun ang nangyayari. Ang nangyayari dyan, umuutang ka pa rin ng may riba at may tubo. Kaya kung ayaw mo mag-gisa sa sarili mo mantika, huwag mong ilagay pera mo sa mga insurances na yan.